mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character. Yeah. Ito masabi ko, no? Napaka-importante sa business ng character. Napaka-importante yung trust. Trust ng customers mo, trust ng lenders, trust ng employees mo. It's all about character. Ang profitability ng kampanya, yan ang nagdetermine ng sustainability. In other words, kung kinuha mo yung profit at inubos mo, hindi na sustainable yung business mo. A lot of businesses fold up pagka lumalaki na. Kasi yung klase ng management mo doon sa small business is not applicable to something that is growing already. Sweldohan mo yung sarili mo. Kasi pag hindi mo ginawa yun, kuha ka lang ng kuha, you will lose your discipline in your household, you will lose your discipline in the company. This is Money Masters, where true stories spark real change. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Mga kaipunaryo, we are so blessed again today for the second time around dahil nga due to insistent public demand. Maraming nagre-request po sa inyo based on your request to bring back a wonderful man, at the same time a businessman with values. At the same time, he has written already the book called Freedom to Create Wealth. So if you are interested to create more wealth, this is a session for you. Let us bring back Mr. Bonnie De Jesus. Palakpakan natin si Bonnie. Thank you, Chinky. Thank you very much for inviting me again. Excited ako dito. For the second time already. Kasi nga, marami nga nagre-request. Na-enlighten talaga sila sa mga wisdom na binibigay mo. So again, just give a short background of what you do right now. For already almost 4 decades, I have been a business finance consultant. No? Kasi nag-umpisa ako noong 1980s. Nag-umpisa akong tumulong doon sa mga maliliit na negosyante. We call it small and medium-scale businesses. Tinutulungan ko sila kung paano magkaroon ng pondo na galing sa bangko. Kasi diyan sila nahihirapan yung pagkuha ng loans. No? Totoo. At that time, when I started, ang interest rate, can you believe it? More than 30%. Per year? Oo. Kasi That's yan yung crisis during that time. No? 1980s yun. 1980s. When Ninoy Aquino was assassinated. Ay, grabe. No? Interest rate went to the roof. 30 So, plus during percent. the time kung sinabi mo mangungutang ng interest rate 30+%, ang ibig sabihin, magkano kaya interest rate na binibigay din sa tao kunyari At magde-deposit? the time, medyo malaki. Malaki Medyo rin. malaki, mga 3 to 5%. But even then, yung uutangin mo, 30% plus. Paano Can you imagine during that time? Kukwento ko, during that time, after Ninoy Aquino was shot, banks were afraid of bank runs. Kasi the economy was very unstable. Paliwanag mo muna ano ibig sabihin ng bank run. Ibig sabihin nun, ang mga tao natakot, they want to withdraw from their money from the bank. Kasi yung mga bangko at the time, they were not being trusted so much because of the economic problem, political problem, instability in the government, Lahat ng yan, pag sinama-sama mo, ang mga tao gusto, yung cash, kuhanin na lang niya, ilagay na lang niya sa ilalim ng kama niya. Di ba? Just in case, di ba? Kasi baka wala na mamawithdraw pera, di ba? And the situation was, ang daming rumors. Ang rumor is itong bangko na ito, tagilid, ganyan. So people would want to get the cash from the bank, from their account. So yun yung situation, such that yung bangko, they had to borrow funds, in order to sustain yung pag-withdraw ng mga tao. So tumaas yung interest rates. Maabot siya ng 30 plus. And you can imagine kung negosyante ka, balit na negosyo, hihiram ka ng ganong kataas na interest rate, mahirapan ka talaga. So the small businesses, many of them are Chinese. They came to me for help. Kasi para ma-access mo naman yung mababang interest rate, na pinoprovide din ng government programs, kinakailangan meron kang project study. Magaling ako doon. Kasi nagtrabaho ako sa isang finance company na nagpa-process ng loans para sa World Bank, ADB, ganyan. Natuto akong gumawa ng mga ganon. Kaya,
naging ano ko yon, naging freelancing business ko yon. Nag-freelance ako, nag-business ako na accessing funds from the bank for small companies. So, doon ako nagsimula. Ang nangyari, ang trabaho ni Sir Bonnie, ladies and gentlemen, siya yung parang broker. Kasi di ba kanyari sa real estate, may broker na nagbebenta ng lupa, di ba, from the real estate company and may client. Tapos sa kanya naman pabaliktad. Ang brokerage naman niya is to source out funds para ipuhunan, di ba, para sa mga negosyante. Ang main naman seller naman niya is bangko, di ba? Bank ba yung kausap mo? Yes, kasi ang mga bangko hindi naman sila nagpapahiram kung hindi sila kumbinsido na mababayaran sila. Kasi, therefore, kinakailangan ipakita mo yung plano ng business mo. Paano mo mababayaran yung lender. So, kinakailangan meron kang business plan. Meron kang explanation. Ano yung market mo, sino yung customers mo, paano mo palalaki yung business mo, yung operations mo. Lahat yun, inaaral ko para i-present ko sa At saka di lang yun, paano mo mababayaran yung monthly? Paano mababayaran? So, kinakailangan pakita mo na mabayaran yun. And that has been my work ever since. Kaya marunong akong mag-evaluate ng businesses. Whether or not is a good business, na-evaluate ko yon. Kasi yun yung aking expertise, no? Para na sa ganon, ma-approve yung loan. So, more or less let's look at the business model ng isang, kasi sa real estate, we're talking about at least 5% ang commission. Diba? Pag sa mga ganito, when you maliit lang. Actually, when I started, wala namang kapareho ko na gumagawa nun very unique. Very few, no? I think nag-evolve ako into that kind of business dahil noong nagtatrabaho ko sa finance company, naging sideline ko yung paggawa noon. And then eventually, I worked for more companies, and then eventually, instead of sideline, I went into that kind of business full-time na as freelancing. So, it's something that I learned, no? And it's something that natapat ako doon sa sitwasyon na kinakailangan ng mga negosyante ng tulong para makuha nila yung low interest loans, no? Tama-tama andun ako. So guys, ito lang kapulutan natin ng aral to. Paano ko maghanap ng opportunity? Number one, alamin mo ko yung expertise mo. Diba? What you're good at. Yes. Diba? Yung good at mo sa finance ka, number ka Number two, hanapin mo yung target market. Ang target market niya, yung mga negosyante. Number three, anong problema ng mga negosyante during that time? Kailangan ng kapital, pero yun nga, masyado mataas ang interest. Pang-apat, ano yung solusyon? Ang solusyon, yun nga, makahanap ng mababang interest. Pero bago ka makahanap ng mababang interest, kailangan may business plan ka na thorough na para mapakita. Pero ang problema ng mga negosyante, hindi nila kayang gumawa ng ganong klaseng business plan. Correct. Diba? So, nakikita nyo, merong kasing expertise, what you're good at. Number two, who's the target market? Ano yung problem? Ano yung solution? Diba? And then from there, you create an opportunity and a product. Correct. Ang ganda, Chinky, nung ginawa mo kasi in-structure mo yung yung approach sa business. Na-structure mo, no? And I just wanna add, no, na marami kasi sa atin na gusto magnegosyo. We are looking for opportunities that has lots of money in it. Hinahanap natin yun, But the question is, ready ka ba sa opportunities na yun? Naging ready ako Naging ready ako. That's why, I know it's from God Kasi, naging ready ako sa opportunity because I work for a finance company. For so many years. At na yun na naging trabaho ko. Yeah. And therefore, nung dumating yung opportunity sa harap ko, I was able to catch it. Paano kung hindi ako ready doon? I would say, ako yung pinipare para doon Di ba? So, in other words, hindi kayang gawin ng kahit sino yun kasi hindi siya prepared, no? Pwede sabihin na, si Bonnie, malaki ang kita sa ganun, Pero hindi ka naman ready doon, So, ganun din yung sa ibang negosyo. Yeah, weird nga May nagtanong sa akin na isang chef sa Middle East. Chinky, pagbalik ko sa Pilipinas, anong gagawin kong negosyo? Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, bagay sa'yo, hardware store. Well, there are businesses na madali naman matutunan. Hindi, pero weird Pero ang weird part, say, are you going to throw away your 30 years also of becoming a chef? Diba? Yeah. Ang
ang pinakamalapit na negosyo doon. Correct. Oo. Di ba? Correct. Restaurant. Ano yung na-develop sa'yo Oo. na very deep yung conviction mo na ito para sa akin ito. Oo. And I'm willing to take the long road at alam ko, ma-enjoy ko to, matututunan ko to, and if I go deeper, I know that I will be the best in this field. So meron ka ngayong nadidevelop na deep conviction about the business. Hindi masasabing kinopya lang niya yan o ganyan. Hindi siya ganon. It's more of a deep conviction. Yeah, Yun yung nagsasucceed. Hindi, tsaka ang ganda ng sinabi mo kasi, hindi ka dapat maging opportunity-oriented eh. Maging purpose-oriented ka. Yes. Di ba kung anong purpose mo, anong strength mo, Correct. di ba? And then, once you're purpose-oriented, everything then will follow. Correct. Oo. Grabe First part pa lang tayo. First part pa lang tayo, ang dami na natin natutunan, no? So, right now, that's a very good way to start a business, no? Yan ang first. And let's talk about yung cash flow naman. Cash flow. Oo, grabe to. Favorite ko yan. Di ba, cash flow is king eh. Ano yung biggest cash flow mistake na nakikita mo na ginagawa ng common Filipino entrepreneurs? Okay, ganito siya, no? Kung sumusweldo ka, mas madaling madisiplina, no? Kasi alam mo, tatanggipin mo every month is so much, no? So, ang gagastahin mo during the month is just enough para hindi ka magkaroon ng negative cash flow. Di ba? Nadisiplina ka doon. Kaya nga, palagi iniisip ko, no? Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. Mas magaling magnegosyo kasi na-train na siya eh. May disiplina na siya eh, no? Pero pag wala kang disiplina in terms of cash flow, Patay ka. patay ka doon, di ba? That's why the first thing that a businessman must do is to discipline himself. Let's say may business ka, no? Siyempre, hindi naman pwedeng nagninegosyo ka tapos wala kang pera para sa pagkain mo, gasolina mo, pang-amortize ng kotse mo. Hindi naman pwedeng ganon, di ba? Therefore, kinakailangan, alamin mo, out of your business, magkano yung kukuhanin kong sweldo. Sweldo. Sweldo muna. Oo. Kasi, you have to sustain yourself as a business person. So, alamin mo muna yon. Kasi, yung kukuhanin mo from your business must be enough for your needs based on your disciplined lifestyle. And it's not more than enough that your business will suffer. So, kinakailangan alam mo yon. At susweldo ka doon sa business mo. Kaya nga, alam mo, pinakamagandang business model, kung nag-uumpisa kayo as a startup entrepreneur, dapat meron ka pang trabaho and may other source of Correct. income ka muna. Oo. Diba? Para yan ang magbabayad ng monthly mo, ng personal. Tapos yung sa business mo, magpasweldo ka kahit konti. Konti lang. Pwede. Oo. Para hindi rin ilipat mo agad yung overhead cost mo doon. Naku, kakainin ka, malulugi agad ang business mo kasi ano pa lang, surviving pa lang eh. Kasi ganito ang mangyayari. Halimbawa, hindi mo sinusweldo yung sarili mo, no? Nagkaroon ka ng emergency, kuha sa business. Nagkaroon ka ng problem, no? Humingi yung anak mo ng mas malaki tuition fee. Kuha ka sa business. No? Wala. Ano? What will happen to your people in the business is, si boss, itong business na to, nahirapan tayo palagi kasi si boss, kuha ng pera dito eh. Madedemoralize yung staff mo kasi walang pupuntahan yung business mo. Alam nila, eventually, babagsak yan eh. Di ba? Kasi walang disiplina. Cash flow is king because it is cash that makes your business keep on operating. Yeah. Pag nabusan ka ng cash, wala kang pambayad sa sweldo. Wala kang pambayad sa kuryente, sa renta. No? So, paano mo aalagaan yung cash flow mo? Paano? No? Okay. Let us remember, no? Cash flow is different from profitability. Net profit. No? Pwedeng, kumikita ka, pero yung cash flow mo, sumasabog, pumuputok. Paano yun? One is, hindi mo sinusweldo yung sarili mo. Di ba? Kinukuha mo lang. So, kumikita yung business mo, pero nakukuha mo, pati profit, logi nga yung business mo dahil sa kinukuha mo. Secondly, pwede, may nag-alok sa'yo, Bonnie, bilhin mo tong stock na ito, magkakaroon ka ng 5% discount pag kinash mo. Huwag mo nang i-term sa akin. Kinuha mo yung cash ng kumpanya,
Binili mo yung stocks, napakarami. Ano nangyari sa cash mo? Naubos. Naubos siya. So, Wala kang kang pera. pasweldo. Oo. Wala kang pasweldo. Another thing is, nagpautang ka. Na-delay yung bayad. Or hindi nagbayad. Or- Affected yung cash flow mo. Or if not, yung negosyo mo kasi naka 30 days, 60 days, 90 days Oo. term. Oo. Di ba? Kunyari, let's say 30 days, nagpautang ka. Oo. Tapos yung nangutang ka naman sa supplier mo ng, let's say, 30 days din. Oo. Oo. Ang problema, si client hindi nagbayad. Yes. Yes. Tapos, magmaniningil na siya. Kaya, oo. Oo. Delayed ka na. Correct. Correct. Okay. May nag-offer sa iyo ng space. Maganda. Sabi sa iyo, kung bibilin mo ito ng cash, ito murang-mura. Pero pag rent mo, ito gagastahin mo. So, nag-evaluate ka. Buy or rent. Yeah. Hindi mo iniisip yung cash flow mo. Binili mo ngayon kasi mura. Naubos ngayon yung cash mo. So, there are a lot of things that will affect your cash flow. And that is different from profitability. Profitability is sales minus cost of goods minus operating expenses equals your profit. Doon sa operating expense mo, nandiyon yung sweldo mo. Magkaiba siya. So, sometimes people think that they are the same. Oo, yun nga yung parang pag may nakausap nga ako sa bagong negosyante, uy, magkano kita mo per day? Sagot sa akin, 5,000. Wow! Magkano mo benta po per day? 5,000 din. Nagigets mo? Parang isa Hindi ka May nakikita. puhunan ka may Oo. operational expense ka Oo. So, pagka lumalaki yung kumpanya mo, no? Nung maliit, nafe-feel mo gut feel na may cash tayo, may cash dadating. Nafe-feel mo yon, ano? Kasi lahat ng decisions dumaan sa'yo. Yeah, gut feel yon. Pero pag lumaki yung business mo, nagde-decide yung purchasing mo, nagde-decide yung sales mo. Hindi mo nakikita, iba-ibang desisyon, hindi mo nakikita. That's why, I always recommend, no, mag-start ka na mag-record, mag-accounting ka, and do a financial report. Alam mo kung magkano yung cash mo for the next 3 months, alam mo kung kumikita ka, kasi nire-record mo. Pagka wala ka nun, you think that you're okay because malakas ang benta. Do you know that kung malakas ang benta, pwedeng mag-negative yung cash flow mo dahil malaki yung benta mo? Paano? O let's say, malaki yung benta mo. So, bili-bili ka. Bili-bili ka ng mga... Kasi Stocks. Nag-stocks. Kasi malakas ang benta. Therefore, kinakailangan mag-stock up ka. O ano nangyari sa cash mo dahil nag-stock up ka? You actually bought more than normal. Tama. Therefore, napunta yung cash mo doon. Oo, So, hindi mo nasa-inventory na. pinoproject ngayon. Hindi mo pinoproject kung ano mangyari. That's why, a lot of companies suffer cash flow problems. At kung wala kang means to support that in terms of loans that are of reasonable interest rates, what will happen is mapautang ka. Kasi, emergency Kailangan mo ng cash. Oo. Kailangan mag-operate. So, uutang ka ngayon at what? 5% a month. So ngayon, hindi mo pinaplano, kinain ngayon yung profit mo, di ba? So you're actually applying a band-aid solution to a problem that you created. Instead of correcting the problem, you're actually applying a band-aid solution by borrowing. You're creating a new problem. A new problem. So therefore, ang nangyayari doon is, okay, dumating na yung point na babayaran niya, uutang na naman siya. Bakit nangyari yun? Hindi niya nakita na ang source ng problem is because hindi niya minanage yung cash flow. Okay, guys, para ano lang, di lumalim itong pag-uusapan natin. Okay, parang ano, baka, ano ba pinag-uusapan nyo na? Kasi ganito yan, kung nangutang ka ng 5% per month, 60% per annum, di ba? Ang i-charge na interest sa'yo. Pero ang profit margin mo lang per year Yes. is 30%. Oo, patay ka doon. O 30% kasi kunyari nagpapautang ka rin, may time limit 'yun, di ba? So imagine mo negative 30 ka na. Nakikita mo nga alaki ng benta mo, Correct. pero pag oras na nagkabayaran na, tapos wala pang operational expense yan. Yes. Sobrang negative ka na. Oo. So without looking at the reason why you suffered a cash flow problem, you apply a wrong solution. Yun ang nangyayari. Which compounds the problem, actually. So ang question, ano ang tamang solusyon pagka ganun ang sitwasyon na ubos na yung cash flow niya, paano siya mangungutang ng tama? Ang business kasi, lalo na sa cash flow,
it requires a lot of anticipation, no? Pag hindi ka nag-anticipate, problems will arise and you will actually use the wrong solution and immediate solution. Parang tinatawag natin na firefighting. Palagi may sunog, palagi nagpapatay ng sunog. Pero pwede naman ba prevent yung sunog, di ba? So, paano mo prevent yung sunog? Pagka lumalaki na yung business mo, you got to have a cash flow projection. Kasi for the next 3 months, for the next 6 months, no, nakikita mo kung sosobra yung cash mo. Kasi kung halimbawa, naging stable na yung sales mo o umakyat yung sales mo, i-project mo na yung cash flow mo. How it will look like during the next 3 months or 6 months, no? Pag nakikita mo yon, nakikita mo kung magkano yung sobrang cash mo. Nakikita mo yon kasi gamitin mo Excel, no? Makikita mo yon na, sobra yung cash ko, no? So, sobra na yung cash ko. So, yun ang maganda doon. Nakikita mo kung sobra, nakikita mo kung kulang. Kung halimbawa, kulang ako sa 3rd month, ano gagawin ko ngayon? So, gagawa ka ngayon ng solusyon na hindi band-aid solution. Sige, let's talk about yung para mas maintindihan ng mga ano. Like for example, may sari-sari store ako. Di ba? So, lumalaki yung sari-sari store ko. May pumapasok ko na benta na 5,000 pesos per day. Tapos bigla na lang nag 10,000 pesos. Per day, lumaki na siya. Eh, naubuhusan na ako ng stocks. Eh, kailangan ko bumili ulit ng mga stocks. So, paano ko ipoproject ngayon yung cash flow ko kung nag-5, nag-10, nag-15? So, paano kong gagawin yun? Okay. There are 2 ways, no? Number 1 is control your sales. Do not expand your sales Too fast. beyond the ability of your cash flow to sustain. Kasi, malakas ang sales mo, therefore, kailangan mag-stock up ka. I-manage mo kailangan yung inventory mo. Tignan mo yung inventaryo mo na ma-manage mo in such a way that kaya mong increase yung sales mo. That's one. That's why I say, project mo yung cash flow mo. The other way is kontrolin mo yung sales mo. Huwag mo masyadong iangat yung sales mo. Kung hindi kaya ng cash mo na mag-stock up ng inventory. No? The other way is, umutang ka. Pero, alamin mo kung yung interest do sa utang mo is kaya nung iyong margins. Tama. Kaya ba? Yung profit. So, alamin mo lahat yon. Kasi pag hindi mo inalam yon at bara-bara ka lang, you are like doing something blindly. Kumbaga, ang analogy ko lang is nagpapalitpad ka ng eroplano, no? Siyempre, nasa high altitude ka na, hindi mo tinitignan yung metro, hindi mo tinitignan kung may gasolina ka pa, hindi mo tinitignan kung ano altitude mo, hindi mo tinitignan kung ano direction mo, ano mangyayari sa'yo? Mabangga ka, kawawa ng pasahero mo. No? So, what I'm saying is, iba pag-manage ng small business versus a business that is growing. Magkaiba siya. That's why a lot of businesses fold up pagka lumalaki na. Kasi yung klase ng management mo doon sa small business is not applicable to something that is growing already. Guys, parang ano lang yan yung building mo, nung minumpisahan mo, pang 2 floors lang. Nag-build ka ng 10. 2 floors ang foundation mo, gigibayan. Pangalawa, siguro ito yung pinakamagandang illustration para mas magets ng mga kaipunaryo natin. Imagine mo, mga sari-sari store. Ang profit margin lang niya nasa 5% to 10%. Diba? Utang siya sa 20% sa yung sa loan shark. Diba? Yung mga 5-6. O 20% times 12 months, 240. Yeah. O kung kahit na kumita ka ng 10% per month, 120. Yeah. So, negative ka na. Negative ka. So, parang honestly, kung hindi mo naintindihan tong principle na ito, na kailangan bibilangin mo kung magkano ang profit margin mo versus sa uutangin mo, honestly, hindi ikaw may-ari ng tindahan. Ang may-ari ng tindahan, yung nagpautang sa'yo ng 20%. You're working for them because their profit, your profit's going to them. Yes. Grabe talaga. So, kung negosyante ka na alam mo lalaki ka, aralin mo na lahat yun. Yung, saka pwede umutang, inventory control, financial management. Aralin mo na kasi yung possibility na bumagsak ka dahil sa overexpansion at mismanagement ng finances ng malaking business, malaki ang possibility na yon.
Grabe. Ito lang siguro para mas ma-appreciate nyo to. As an entrepreneur, I've been in business and sales for 40 plus years. 48 years to be exact. Ito yung naunawaan ko, and then please enlighten me kung tama ba tong observation ko. When sales are high, nothing hurts. When sales are low, everything hurts. Yes. Please enlighten us. High sales is a good problem. Problema pa rin siya, but it's a good problem. Low sales is really a big problem. Kasi hindi mo kayang swelduhan yung mga tao mo, hindi mo kayang bayaran yung overhead mo, that's a problem. But if you have high sales, no, what you have to do is manage your cash flow, manage your profitability. Ima-manage mo siya. And why do I say manage, no? Hindi kaya ng cash flow mo yung malaking sales, okay? Marami naman akong members ng Kapayaman VIP na napunta sa sitwasyon na yon. Maganda yung takbo. Oh. Maganda yung takbo. Anong ginawa? Anong ginawa? Nakikita ng bangko yun eh. Oh. Sa deposit mo. Okay. Yung cash flow mo, nakikita yun. Sila nilalapitan ng bangko at sinasabi sa kanya, Utang baka kailangan mo ng linya sa amin. May mga ganon. Kasi pag hindi natin alam yon, Uutang tayo. uutang ka doon sa usurer, di ba? Oo. Gagawa ka ng paraan, diskarte mo, di ba? Marami ka kasing hindi naiintindihan eh. That's why I'm telling the small business people, pagandahin mo yung cash flow mo. Deposit mo sa bangko na paborito mo, di ba? Kilalanin mo yung branch manager. Pag nakikita niya yung cash flow mo, sila gusto nilang tumulong. No? Nakikita nila eh. Nakikita nila how you manage. Kung nakakausap mo sila, nakikilala ka nila, nagkakaroon sila ng confidence sa'yo. Banking is basically trust. Yeah. Borrowing money is basically Trust. Lending Trust. money is also trust. Trust. You have to build your character. Yeah. Ito masabi ko, no? Napaka-importante sa business ng character. Napaka-importante yung trust. Trust ng customers mo, trust ng lenders, trust ng employees mo. It's all about character. Ay guys, ito lang, para mas mag-gets nyo rin. Importante to, no? Yung sinasabi ko, when sales are high, nothing hurts. Kahit na palpak ang sistema mo, may mga maling kang ginagawa, hindi mo siya mapapansin. Kasi nga, may pumapasok na benta eh. Correct. Na nako-cover eh. Oo. Yung mga loopholes mo eh. Oo. Pero pag wala nang pumapasok na benta, May problema yun. lahat ng mga loopholes mo, Lalabas. oo, makikita mo na. 'Di ba? Nag-overspend ka na pala. Ito, isa pang matinding example to Nung bumili ng property, bumili ng sasakyan, nag-travel. Ayun. Di ba nagigets mo? Correct. Oo. Malaki ang cash flow niya eh. So nag-enjoy. Oo. Tapos biglang humina ang cash flow. Patay. Nagbabayad na ng supplier. Oo. Tapos after a few months, wala nang pera sa bangko. Correct. Kasi nga, nabili nga niya ng property, nabili ng sasakyan. Ito, maganda. Chinky na example. No? During the pandemic, ang makikita mong mga kumpanya na weather yung crisis are the companies that know how to manage Oo, yung the cash flow. business. Cash flow nila, di ba? Meron silang tinabing cash during the pandemic. Tuloy-tuloy sila. Kahit na bumaba yung sales nila, naalagaan nila yung employees nila. I know somebody na kinausap nila yung mga empleyado niya. Ganito muna tayo, ha? Kalahati mo na sweldo. Ako din, kalahati sweldo ko. Okay? Yung Christmas bonus ninyo, ibibigay ko na sa inyo ngayon para ma-weather natin yung crisis. That is a businessman who knows how to manage. Hindi siya nabibigla ng mga ganong senaryo. Kasi, let's face it, no? Kung personal, may emergency fund ka, di ba? Hindi pwedeng wala. Sa business, dapat meron din. Ganon din sa business. So how long should entrepreneur, kung kumikita na siya, di ba? Gaano kahaba ang emergency fund ideal na ilalagay? Well, sa personal muna, no? Sa personal, siyempre, hindi mo naman masabi na kaya ko magtabi ng ganyang kalaking amount kaagad, ano? But the most important thing is, alam mo na kinakailangan mong gawin yon.
at nag-iipon ka. On a personal basis, nag-iipon ka talaga. For family emergency, expense For to. family. 6 months. Oo. Sige, 6 months ka. Sige, sa business naman, sa Oh, business. Sa business naman, no? How long will it take you to react and respond with good management doon sa crisis na yon? How long will it take you? 6 months? 1 year? Depends, no? In some companies, no, sandali lang, makaka-adjust sila. Kasi may linya sila sa bangko eh. Na-develop nila yung ano yung paano kung wala? trust ng bangko. Paano kung wala, di ba? Mm-mm. So the more resources you have na mahuhugot mo in times of crisis, the shorter could be your emergency fund, no? Pero kung wala, you have to have emergency fund na mas mahaba, no? But of course, hindi mo naman kaya i-build up yung emergency fund na gano'n, ano? Ang importante is like aware ka doon sa factors within your business. Aware ka. Aware ka na pagka ito nangyari, bumaba yung sales ko, ano yung pwede kong gawin? Plan B. As a manager, meron kang plan B palagi. Pinag-aaralan mo. Alam mo yung takbo. Alam mo yung ikot ng cash mo. Alam mo yung inventory mo. Alam mo yung overhead mo kung magkano. Alam mo yung mga weaknesses ng kumpanya mo. At sa mind mo, meron ka nang iniisip, if this happens, this is what I'm going to do. Oy guys, ito na lang, simplihan na lang natin. Ganito na lang. Itong principle, another principle that you should learn as a startup entrepreneur is this. You always expect the best, but you always prepare for the worst. Diba? Yung parang, expect mo kikita siya, expect mo maganda benta. Good yan, good attitude yan. Pero mag-isip ka na rin, what if kung walang benta? What if kung di tumakbo? Gaano ka katagal na magsasurvive na walang benta? Diba? And then, next, yung sinasabi nga ni Bonnie na after that, kung may mangyari yan, meron ka bang matatakbuhan? Meron ka bang malalapitan? Meron ka bang mauutangan? Kasi kung wala kang ganung plano, alam mo, the moment na, yun ang tinatawag namin na sa negosyo, yung sinasabi ni Bonnie also na, nung nag-umpisa ka, di ba, maliit lang overhead mo na ma-manage mo yan O lalo na, kunyari, nag-operate ka lang sa bahay, kahit wala kang benta, hindi ka malulugi. Oo. Di ba? Wala Late na overhead mo Pero kung meron ka ng tao, meron ka ng rental, meron ka ng mga empleyado, Correct. ito yung tinatawag namin sa business called the law of reversal. And the law of reversal says, parang the bigger you are, the harder you fall. Kasi nga yung operational expense mo, let's say, nasa ka na, 1M, sample. Bigla na lang, yung benta mo, 200K. Katay ka ngayon. O benta, hindi profit yun. Oo. Ang profit margin mo lang, let's say, 30%. So, ang kita mo lang dun, 60,000, overhead mo, 1M. Nalulugi ka na 960,000 a month. Yeah. Oo. So, alam mo ba yung numbers mo? Alam mo ba yung, ito tinuturo ko, no? Alam mo ba yung break-even price mo? Okay. Alam mo ba yung break-even sales mo? On a daily basis. On a daily basis or a monthly basis. Alam mo ba? Yeah. Alam mo ba yung overhead mo? Alam mo kung magkano yun? Alam mo ba kung magkano yung kailangan mo ibenta para at least makover mo yung overhead mo? Alam mo ba yun? Eh kung hindi mo alam yun, hindi mo alam, pagdating ng lower sales or crisis, hindi mo alam kung saan yung solution mo. Tsaka, ang immediate default palagi is, kailangan ko ng pera. Kasi hindi mo alam yung pinanggagalingan ng maaari mong problema. So, ang solution palagi is more money. More money. Alam mo, mamaya pag-uusapan pa natin yan. Ito lang parang sinasabi ni Boss Bonnie ganito. Number 1, alamin mo yung survival number mo. How much do you need to survive? Next naman, ang next goal mo is stability to pay off. Diba? Ano yung next na kailangan mong benta on a daily basis para sabihin mo stable na negosyo mo na hindi ka na mag-aalala. Tapos next stage mo, success. When you say success, profitability na. Yung anong level ng benta mo na talagang sabihin mo na talagang kumikita ka na. And then yung next stage mo is a stage of scalability. Diba? Anong kailangan mo namang pera at ano yung kailangan mong benta na sabihin mo na talagang nag-i-scale ka na. So, let's put numbers. Pwedeng 5,000 muna dito sa survival per day.
Tapos kung nag-10 ka, o 'di ba, 10,000, stable ka na, 'di ba? Or tapos nag-15,000 ka, suma-success ka na. 'Di ba? Pag nagto-20,000 ka na, naging scale ka na. Yes. 'Di Ito, ba? Chinky, scalability. Ito, scalability, kinakailangan, alam mo yung galaw ng cash flow mo. Alam, kasi pag nag-scale ka, di ba, take off yung business mo, no? Parang eroplano, magte-take off, no? Ngayon, yung engine ng eroplano, pagdating niya doon, iba yung takbo no, kesa doon sa take off. Remember that, no? So there are 3 things that we teach, no? Number 1 is financial management. Kinakailangan, alam mo, ano magiging itsura ng cash flow mo pagdating mo doon sa taas. Okay? Ano na itsura? Nakikita mo na yon, cash flow cycle. Nakikita mo. Ano kinakailangan nito pag lumaki? Kasi pag lumaki, kaya ba ng cash mo? Hindi, not only that, kaya ba ng overhead also mo? Kaya ba ng overhead mo? Mag-hire ka. Number 2 is organizational capability. Yung bang organization mo, kayang mag-handle ng malaking operation. Baka naman hinire mo yung mga tao mo 1 month before nag-scale ka. Hindi pa naka-form ng team. Hindi pa alam. Hindi niya alam kung ano yung roles and responsibility. Hindi klaro. Hindi alam kung saan papunta yung kumpanya. Mom and pop operation, di ba? Number 3 is systems and processes and controls. No? So, kung hindi maayos yung sistema, nag-expand yung kumpanya, buhol-buhol, sabog, ano? So, marami din ako nakitang ganyan na nag-expand, na akala nila kasi malaki kita doon sa unang branch, no? Expand ka agad kasi, malakas expand ka agad. Doon pa, sumabog at bumagsak. Yun nga. Kung kailan pa nag-expand. Ayun nga. Nasa cash flow pa lang nga tayo, nasa pera pa lang tayo Kasi yung pinag-uusapan na nga ni Bonnie, ayaw ko lang guluhin, yun nga, kahit na marami kang pera, kung wala ka naman tao na mag-ooperate, walang halaga. O nag-hire ka ng tao, hindi naman skilled, okay. Or kahit skilled yung tao na hinire mo, pero wala kang sistema. Ano susundan nila? Wala. Di ba? Lahat tatakbo sa'yo. Boss, hilong-hilo ka na buong araw, no? Kasi grabe to. Guys, nasa first part pa lang tayo. Naku, dami namin na pag-usapan. Wala pa tayo sa main questions. Sige, let's talk about naman, syempre naman, ultimately, ang goal ng isang negosyo is profit, right? Yes. Pero syempre, we talked about naman purpose before profit. Alam naman natin yan, di ba? Pero, pag-usapan na natin ang pricing, di ba? Di ba, pag may kita na, like for example, pricing mo na, how do you decide how much to charge for a product and services? May formula ba yan? Gut feel ba yan? Oo, paano? So, pricing, okay. Pwedeng sabihin natin, pepresyohan ko na mababa para bilhin. Siyempre, bibilhin, di ba? Pero bawat bilhin nila, logi ka. Mali yung pricing mo. Kinain na yung yung tubo mo, di ba? So on the other hand, sabi mo, etong pepresyo ko kasi malaki tubo, wala namang bumibili. So it's a balance between how much is your customer willing to buy your product and your cost. Nakakita ka, mako-cover yung overhead mo. How much is that, no? So in pricing a product, you have to consider, first of all, yung customer mo. Masasatisfy ba siya dun sa product mo? Yung value na ina-add mo sa customer, na-a-address ba yung kanyang need? Na dahil sa presyo mo, affordable, he will keep on buying from you. Yun yung tamang presyo. The customer will keep on buying from you. The customer will keep on buying from you, coming back to you. So price is just one factor in making your customers keep on buying from you. Kasi the more important factor is the value that you are delivering to the customer. Yan ba yung talagang hinahanap niya at bibili niya ng paulit-ulit? Yan yung presyo mo. Yeah, guys, ito lang. Para just to educate you, what Boss Bonnie is telling us and teaching us. Huwag kang masyado rin, yes, price is important. However, hindi lahat panay presyo. Hindi baksakan ng presyo. Kasi, kaya nga may nagbebenta nga ng mga Rolex na watches. Yung presyo, talagang taas. LV na bag,
Birkins, matataas ang presyo. Ba't may bumibili? Kasi hindi nga nila tinitignan yung presyo, ang tinitignan nila yung value, yung halaga. Value. Ang value sa kanila noon is yung nabibigay sa kanilang prestige. It's no longer the handbag. Oo. It's no longer the watch. Oo. It is the brand that when people look at it, me, sumakses may ka. Rolex, may Rolex ito. Ano to? Iba natin ko. Oo, di ba? Nagigets mo yung value ng tao. Binibili niya hindi yung watch. Oo. Ang binibili niya yung prestige. Kaya nga, importante yun eh, na check mo kung sino target market mo. Target market mo. Oo. Sino? Kung target market mo, masa, syempre yung presyo mo, masa. Pero kung target market mo, let's say, yung mga may kaya, iba na yung presyo mo. Kaya nga, again, tama naman siya. Don't price it too low, nalugi ka. Don't price it too high for your target market na hindi nila kayang bilhin. Diba? Price it in such a way na talagang win-win siya. Diba? So right now, let's talk about profit allocation. Kapag may kita na, paano dinidivide naman yung kita? Teach us. Okay. Ang profitability ng kampanya, yan ang nagdetermine ng sustainability. In other words, kung hindi kumikita yung kumpanya, saran mo na. Kasi the more it operates, the more you lose money, di ba? Pero kumikita siya, tuloy-tuloy yun. Profit is sustainability. Cash flow is survival. Okay? Pag walang cash, patay na yung business mo. Profitability is sustainability. Kasi if it keeps on making money, then you have to continue the business. Yeah. Excited ka. Kasi eventually, you will reap paakit ng sales mo, lumalaki yung kita mo. So, remember, sustainability is very important in the business. In other words, kung kinuha mo yung profit at inubos mo, hindi na sustainable. Hindi na sustainable yung business mo. So, how much do you get out of the profit of the company? Ito lang ang sagot. Make sure your company is still sustainable pag kinuha mo yung profit. Yeah. Parang yung puno, di ba? Nagbubunga. You're after the fruits. Okay? So, ginawa mo, tinagpas mo yung puno, pinatay mo yung, wala na siyang bunga. Tama. So, you have to make sure that the business will be sustainable. It will keep on operating. And from the profits, it will keep on growing. Bibili ka ng bagong makina to improve your service to the customer, aayusin mo yung website mo. These are the things that you have to spend out of your profit. Reinvest. I-reinvest mo sa business. Para sa ganun, you stay competitive, no? Hindi siya about just getting the profit, no? Yeah. Parang ang sinasabi ni Kuya Bonnie ganito naman, guys, do not kill the goose that lays the golden egg. Alam mo naman yung story yan, di ba? May isang mahirap na magsasaka, nakakuha ng gansa. Yung gansa, nagbibigay ng ginto, yumaman siya. Yes. Pero nagmamadali siya. Oo. Na mas marami pang ginto. Ang kinuha, hinati. Hinati niya. Oo, nung hinati niya, namatay. Wala na, di ba? So, may formula ba yan? Like, for example, reinvestment, ilang percentage, o personal muna, expense, ilang percentage, reinvestment, emergency fund, scaling. Okay. So, paano ba yun? Di sabi natin kanina, no, na sweldohan mo yung sarili mo. Kasi pag hindi mo ginawa yun, tumalaki yung business mo, at kuha ka lang ng kuha, you will lose your discipline in your household, you will lose your discipline in the company. So, we talk about investing, we talk about emergency fund para sa pamilya mo. Di lakihan mo yung sweldo mo. Pagka kaya naman ng negosyo mo, lakihan mo yung sweldo mo. Doon mo kuhanin yung investing. Doon mo kuhanin yung emergency. Doon mo kuhanin lahat ng para sa pamilya mo. Pili ka ng lupa out of that salary. Diba? Pero yung company mo must stay sustainable. That's why may dividendo ka eh. At the end of the year, tinitignan mo, during this year, magkano bang cash ang kailangan ng company ko? Yung cash mo, ang laki na eh. Sabi ko, sobra-sobra ito. I-declare ko na as dividend. Kukunin ko na itong cash na ito para sa pamilya ko at mag-i-invest kami. That way, naplano mo yung pamilya mo, yung business mo, sustainable pa rin. Tuloy-tuloy pa yung takbo. Ang tawag natin dyan, ladies and gentlemen, the business, kung saan ka kumikita is your cash cow. Cash cow yan. Kaya nga, do not kill the cow that produces the cash.
Kasi pag pinatay mo yan, kinuha mo, wala. So that's the personal. Let's talk about yung sa business naman. Siyempre, sa negosyo, kailangan i-reinvest. Sa negosyo, kailangan may emergency fund. Sa negosyo, kailangan may pang-scale din. So, Yes. may percentage ba yan pagbalik sa business? Pagka lumalaki na yung business mo at nakikita mo yung future as a CEO, nakikita mo na yung pupuntahan ng kumpanya mo. Naintindihan mo na yung market. Halimbawa, branching out is a possibility dahil you have covered this city already, and you can see that there are possibilities in this and that city. No, yung brand mo, na-establish mo na. So you're thinking of expanding. Exactly. Okay. So ngayon, nakikita mo, kaya ba? So I said 3 things. Cash flow, organization, systems. Kaya ba? Nagpe-prepare ka na doon. So may cash ka ba? Para doon sa next branch mo, may cash ka ba? Meron ka bang organization for that? Kasi, pag hindi mo pinlano yon, expand ka lang. Sabi mo, ang lakas eh. So, expand ka. And this actually happened doon sa mga nag-consult sa akin. No? Napakaraming businesses na tinitignan lang nila is yung, kumita ako dito, takbo na. Mag-establish na ako ng maraming branches. At doon sila talagang nagka-problema. Kinain, oo. Kasi the cash flow problem doon sa tinayo mong expanded expansion will eat into your cash flow in the existing. So sabay-sabay sila nagkakaproblema kung hindi mo pinlano. So what happened? Nag-succeed ka. You were able to enter a market. Magaling ka, nakapagbenta ka. Pero hindi ka magaling sa cash flow management, no? Tuloy, dahil hindi mo nakikita, hindi mo na-predict, nagtayo ka ng branch dahil ang galing mo, nagkaroon ka ng cash flow problem. Ano nangyari? Dati magaling yung, kilala ka ng customer, bumabalik-balik sa'yo, pero the next time na bumalik sa'yo, dahil nagkaroon ka ng cash flow problem, you're fighting an internal problem in the company. Ano nangyari? Yung customer mo hindi napapagsilbihan. Let's say restaurant. Nakita niya yung pagkain. Nag-iba yung quality. Or if not naman, nawala na sa menu. Nag-iba yung quality or nabawasan or, kasi sinusolve mo yung cash flow problem mo. Na-affect na yung Or customer. na out of stock. Na-out of stock ka. Tama. Na-out of stock ka. O, yun pa yung best selling mo. Kabit na ngayon yung problema. Ano nangyayari? Kasi hindi ka nag-anticipate. So, tapos na tayo sa cash flow, tapos na tayo sa pricing, tapos na tayo sa profit. Guys, nagma-masterclass tayo ngayon sa pagnenegosyo. Ang next na pag-usapan naman natin, system. When you talk about system, what system did you use, ikaw mismo, in order for you to grow the business? You won't believe what happens next. Type part 2 if you want more. Kapatid, OFW ka ba at laging kapos ang pera padala? Well, sagot na kita. I'm gonna have a free webinar and then I'm gonna teach you on how you can earn extra kahit sa abroad ka, stop the pera padala concept only, and build peace of mind for your family. So if you're interested, type IGB right now sa comment section or just find the link. First 500 lang po ang makakapasok. See you there. I did a project study for the guy, for his client. I earned 20,000. After that, I resigned from my job because I lacked the character. I lacked the understanding of what business is all about. I was in a hurry to make millions. I was not after serving my client. I was after their money. Walang nangyari. After 9 months, naubos lahat ng savings namin. Binenta ko yung kotse namin. And then I was down to 1,500 pesos. Hindi ko na alam gagawin. Sabi ko, Stella, eto na lang ang pera ko.